Sinong GOAT mo? Jordan. Yun yung parang minsan babalik mo sana. Alam mo yun? Sana na-shoot ko. Sana na-shoot, no? Yeah. Agang mulak din ba? Konti. O medyo Richard. Basketball, kwentuhan at kulitan. Lahat yan dito sa Basketboleros. Samahan si Rani Del de Ocampo at GB Labrador sa isang podcast na siguradong pang-champion. Brought to you by the Arena Plus Network. Sama-sama sa arena. Alright, nandito na naman tayo. At sana ay sa susunod na episode may tubig na yung mug natin. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Kape, pwede rin kape. Oo, pero ang masaya, RDO, yung sopa natin ay hindi empty palagi. Palaging may laman na Big Star. Nasasamahan tayo sa kwentuhan natin. Pakilala mo naman, kakasama mo lang daw sa Davao. Sa isang exhibition game. Nagsama kami nito sa sa Davao de Oro, sa Pantukan. So exhibition game kami doon, nakihilubili kami sa mga tao. Papakilala ko na si Jeff Chan. Jeff Chan, Negros Sniper. Negros Sniper. Hello. Ako, isa sa mga Pakapi ka naman, oh. Oo nga. Pagbayad na kami, may kape na yan. Welcome sa Basketboleros. Yes. Welcome. Happy din ako din. Isa sa mga player si Jeff na gusto talagang ma-guess ni RDO dito sa Basketboleros. Pinakauna ko yan sa option eh. Bakit kaya? Kasi actually, sila ni Gary David yan. Oo. Gano'n na ba kalalim ang pagsasamahan nyo ni Jeff Chan? Bilang players at magkaibigan? Ay kasi, pag ganyan mga katulad niyan, Gary David, Jeff Chan, RDO, mga shooter kasi yan. Kaya talagang nagkakaintindihan kami niyan. Talaga nilagay mo na rin yung Tsaka talaga, nagsimula yan nung nagilas tayo, no? Oo, gilas. Tama mo, naalala mo yun. Naging roommate kami. Roommate kami nung isa. So, actually, iniiba-iba ni Coach ang roommate natin. Para magka-banding. Pero kami lang yung tatlong rotation. Anong banding yun? Tama na, di ba? Halos gano'n, di ba? Hindi, dami ko rin nag-roommate. Ay, ikaw marami ka. Na-roommate ko si LA. Si Junmar, ikaw, si Gabe. Si Jason, si Gary. Si Bo. Si Bo. Ngayon, sa lahat ng naka-roommate mo, sinong pinaka-paborito mo? Si Jeff Chan. Galing Pero alam ko kung sino talaga. Alam ko kung sino talaga. Alam ko si Jeff Chan talaga. Kasi ang sarap kasama sa kwarto nito. Tahimik lang. Tulog lang ang tulog. Tapos video call lang sa pamilya. Ganun. Nakikipag-video call siya. Especially nung nauso na yung 2013, may mga video call na yan eh. May FaceTime. Nagsisimula na yung mga Skype tsaka mga ano. Kamusta naman yung team nung magkasama kayo sa Gilas? Like, anong isa sa mga memorable matches ng Gilas nyo nun? Basta yan, si Jeff Chan, ang ini-expect namin dyan, kasi first 5 to sa Gilas eh. Kakana agad yan, titira agad yan. Yun yung ini-expect namin sa kanya eh. So, yun yung lagi niyang dinideliver. Basta malibre lang ng konti, ititira niya na yan. Kasi ang reason doon, kailangan, umpisa pa lang, mapaluwag mo yung depensa. So, aangat yan. Kasi pag hindi ka tumira sa una talaga, yun naman ang kagandahan sa team namin dati. Lahat, pwedeng tumira. Yes, tama. Kaya, shooter. Ito, especially, pinaka-shooter namin, aangat na yan. So, luluwag na. Makaka-atake na sina Jason. Yan, makakaposte-poste na sina Marcus Doughty. Yun, tama. Magkakaroon ng space kasi dumidikit na sa kanya. Ganon. As a player ba, Jeff, ikaw, kuwari siya, pambansang siko, di ba? Medyo, kasi, parang enforcer eh. Ikaw ba pag nakaka-shoot ka, may trash talk ka na binibitawan? Hindi, wala. Kasi usually, di ba, parang... Mas lang ako, I think mas tumitingin ako sa crowd. Kasi every time na makashoot ka ng 3 points, or especially nung pag-home court mo, di ba, pumped up ka pag... Lalo na, yun nga, sabi ni RDO, gusto nila start pa lang, pukul na ako eh. Usually naman, pumapasok. So, yung start ng game, ayan, yung crowd maingay na agad sa unang 3 points. So, dun lang ako interact. Pero sa players, hindi masyado. Hindi naman. Pag shooter ba, meron kang ini-aim na player na gusto mong maging ganun?
sa, kumari, ginagaya mo tumira? Well, before, pag international, pinaka-idol ko talaga, hindi nga shooter sa 3 points eh. Like sila Jordan, Oo. sila Kobe, no? Yung 3 points ko, na-develop ko na lang yun eh. Oo. Actually, nung... By accident ba yan na parang? Parang ganun eh. Kasi before, sa province namin, sa Bacolod, Perimeter lang. matangkad na ako. Mm. So, laro ko 4. Power forward. forward. Oo. Pero since mas idol ko si Jordan, yan, mga Kobe Bryant, Ginaya-gaya mo na. gaya-gaya ko yung mga reverse Fade away, layup, fade away. Tapos, I think na-develop na yung 3 points ko kasi nung latter part ng high school, ayun na, medyo pantay-pantay na yung height namin. Mm. So sabi ng coach, mag-tres ka na. So nag-tres na, doon na ako nag-shoot na sa outside. And na-develop na lang. And then, habang napunta ako nung papunta ako college, ayun na, doon na ako nakita na, I think, dahil kaliwete ako, inisip ng lahat, next Alan Kaydik. Pareho kasi ng sabi forma ko, parang pressure naman to para maging, di ba? Big name. So, nag-practice na ako ng todo sa 3 points para added weapon ko na rin. And then, doon na nagsimula na parang sinasabi na, next Alan Kaydik ka. May pressure ba pag ganon? Hindi ko na masyado inisip kasi sabi ko, kung ano yung laro ko, lalaruin ko na lang. And then, kung makilala ko sa outside, di ba? Oo, better. Good enough na yun. Alan Kaydik na yun eh. Di ba? Laking ano eh. Pero yung makumpara kay Alan Kaydik, okay na yun. Mas pogi lang ako. Ikaw Joke. ba? Hindi, magandang lalaki din yun. magandang no? lalaki. Oo, magandang lalaki. Ikaw ba kanino ka kinumpira nun? Kung siya sa Alan Kaydik? Kay Tonton Gutierrez. Ay, Inaanap ko eh. Medyo Medyo Sa kanya, artistahin na. Oo, Hindi player eh. May pelikula yun eh. Si Tonton yung wag mo kain yung Yes. bangkay. Justone Larcon. Justone. Labaw. Yan yung mga Grabe. Ganun. Di player Joy Bascon. Wala Sanjo yun. Marudo. Yan yung Ang mga. dami Pinagsama-sama lahat. Joe Marillana. Ang dami. Artista pala. Artista eh, no? Kaya, Tonton Gutierrez. Dami. Si Sanjo. aga mulak din ba? Konti. O medyo Richard. Kaya. Naiya ka pa. Kaya mo na sinabi. Sinabi mo na nga lahat eh. Oo nga eh. Wala, pasubo na eh. Sa international, Tom Cruise, ganun. Ay, hindi. Hindi. Ano. Wala akong maisip sa Brad Pitt. international eh. Brad Pitt. Oo. Wala siya. Wala akong maisip sa international eh. Lupit! Ang high school mo, province. Province ang Bacolod. experience. Yes, oo. Sorry, inano ko na kasi marami, baka sabihin pa niya yung buong roster ng Dutch Oo. Entertainment eh. Sunday Club. Sunday. Ilan yung pinagsama-sama natin sa Sunday, di ba? Mahirap ba yung transition from province to Manila game playing? Yes, Pag mahirap. Especially kami, tatawid ka talaga ng dagat eh, di ba? So parang yung family mo, una-una yun. Oh. Friends mo. Tapos pag swerte ka, pag napunta ka sa school na, kunyari may same kayo, Lugar. province. Oo. Oo. Mas Kakasunod. madali. Kasi may kausap ka. Tsaka mas i-accept ka nun agad compared dun sa mga, sabi mo, mga superstars. Manileño, So, kasi bago ka pa, di ba? So, yung sa akin, nandun si Barceliano, Francis, no? Si Boy Cinco, Mga Ilonggo. mga Ilonggo. So, kahit papaano, na-welcome ako. Pero, syempre, yung layo sa family mo, yung sa ibang friends mo pa, dun lang yung adjustment Yun yung bigat, na no? medyo Homesickness. mahirap. Homesick. Paano mo nilalabanan ng homesickness? Buti na may mga pinsan naman ako. Dito. May pinsan ako. So, every weekend, no. Actually, nagstay ako sa dorm namin parang 2 weeks lang. Hindi mo Oo, kanaya. 2 weeks lang. Hindi ko kinaya. Tapos umalis ka doon. Doon ako pumunta sa tita ko. Doon ka tumira. Oo, sa Paranaque. So, biyaya ko noon araw-araw. Oo, FAU. Oo. Lumang ano pa yun yung dorm kasi. Luma pa. Medyo hindi. Medyo magulo. Malikabok, gano'n. Magulo talaga. As in, Oo. alam mo na yun. Alam ko Alam mo na na yun. yun. Nakaranas din Tapos, tayo nirenovate. niyan. So, nung bagong renovation na siya, doon ako lumipat. Bye-bye, tita. May aircon na dun. Sabi nga na tita, ay salamat. Wala nang gastos.
Kasi pinapakain ka rin yun. Oo, di ba? Lakas mo Lakas sa kanin. Tapos hingi ka pa, tita, may konti. Puntal ako ng mall. Baon-baon, no? Pakonti-konti. So, ay, salamat, sabi niya. Okay na. Kumusta naman yung tita mo ngayon? Okay naman siya. So, yeah. Ito naman, jersey number. Ano ang history o rason bakit yun ang number mo nung college? College, no? Oo. Yeah. Pwede high school muna. Ano Kasi bang number high mo na school kasi, nagsimula ako sa number 9. Nice. Kay Dick ba yan? Hindi. Kasi, idol ko si Jordan, 23. Bawal. Kasi dati parang... 9 siya sa sa USA, correct. National. So, yung dati kasi parang 1 to 15 lang or 18. Hanggang doon lang yung number. So, sabi ko, 9 ako. Nung nakita ko yung jersey, sabi ko, parang hindi ko type Okay. Oo. So, naging idol ko rin si Penny Hardaway. So, 1. Number 1. Bawal 1. Parang 4 yung pinakamababa. So, nag-6 siya sa Team USA. So, nag-6 ako. Ng 96. Anyway, after that, nung nag-college ako, merong... tuloy-tuloy yung 6 ko. Number 6 pa rin. Yes, number 6 ako. Tuloy-tuloy. And then, nung nag-PBA ako, meron number 6. No? Sa Red Bull. Hindi, sorry. Nag-start ako 6 pala. Then sa Rain or Shine, doon ako nagpalit. Kasi, yun yung time na may family na ako. So sabi ko, si Jair Ibanez, number 6. So sabi ko, wait, anong bang magandang number? Si Mrs. Buntis, scheduled siya na 16 mga anak, February, yung panganay namin. So 16. Sabi ko, 16 na lang. So, Nabago nga. 16. So binago ko, 16. And then yung second child namin, since cesarean si Mrs., scheduled din. So ginawa din namin 16. So yun na yan, tuloy-tuloy na. So parehong 16 naman pinanganak. Parehong 16. Scheduled talaga. Ang ganda. So yun na yun. Parang sa'yo hindi Tapos pa natin. pagdating ng Gilas, 6 ako, di ba? Doon talaga ako bumabalik sa 6. Yun yung kay Penny. Kay Penny, yes. So in a way, inisip ko parang Jordan pa rin ito, binaliktad lang. 2 times 3. Diba? Binaliktad. Pag 9. Yung 9. So, yun yung story ng 16. Tama na. Kaya Ardio, hindi ko yata natanong Ayan, yun. tanongin Sa natin. number Ako mo. naman. Nung high school. Nung high school, number 6 ako. Uy! Oo. Hulaan ko. Dahil kay Penny Hardaway. O kay Gistonia Alarcon. Wala kasing available na number. Ako yung pinakabata. Pinakabago. Wala akong choice. Yun yung sobrang number, 6. Tapos nung sumunod na taon, ganun ulit. Ang available lang, 16. Nag-16 ka? Nag-16 din ako. Same number pa tayo. Kalayo yun. Din ako, number 6. Tapos, nung veterano na ako sa high school, third year high school na ako. Yung makakapili ka na. Si Jordan nun, number 9 nga sa USA. Wala ring 23 Tama na, bawal yun. So, nag-9 ako. Talaga. Nag-9 ang ganda din ng ako. pattern. Diba? Nag-9 din ako noon sa high school. Tapos dinala ko na hanggang college. Nag-9 ako. Nag-9 din ako nung college. So, yung college, 9 ako. Pero pag naglalaro ako sa PBL, sa ibang liga, sa mga ligang labas, 33 naman. Kay Scottie Pippen. Idol mo siya. Idol ko si Kala ko Scottie Grant Pippen. Pwede rin. So, pero pag balik ulit ng national team, ang gusto ko syempre, 9 pa rin. Jordan. Kaya 9 din ako sa national team. Kaya galing dahil kay Jordan talaga. Number 9. Kalahin mo, di ba? Big man, pero idol niya si Jordan. Oo nga, no? Sinong GOAT mo? Jordan. Sino GOAT mo? Jordan. Ikaw, sino GOAT mo? Si Tonton Gutierrez. Katabi mo. Hindi ko na tuloy maalis yung mata ko sa'yo. Parang hawig nga Hawig nga. Hawig. Pwede ba mag-flash ng Tonton Gutierrez dito? Para doon na sa sa screen na sa screen. Pa-heart track na lang kung talagang kamukha. Please. Kita yan. Like and share din. Please like and share and ask your friend kung kamukha nga. Kamukha yan. Tingnan. Especially nung wala akong alam mo, may number ako niyan Tawagan kaya natin. Tonton. Good. Ako, i-share ko na rin kahit na hindi naman ako umabot Anong number? Sige. Nung naglaro ako ng college, kinuha ko yung number 8. 96 ako 1996. Ka nag-college? Akala nila, dahil kay Kobe Bryant, 8
galit na galit sa akin yung 2 guard kasi gusto niya, Sa syempre, kanya. gusto niya 8 eh. 8 siya. Oo. Hindi, nauna na ako. Nakuha mo. Oo, kala nila Kobe Bryant, pero hindi. Si Al Solis. Also, Oh, shooter. Kasi shooter. shooter din Mahilig pala. ako sa mga... Shooter, no? Kaso, ako, sentro ko kasi ako yung Miriam College ako eh. So, Ah, Ako kami? yung matangkad eh, no? Ako yung medyo matangkad. So, nilagay ako sa sentro. Pero mga idol ko nun, mga 3-point shooter. Si Al Solis. Alfonso Solis pa yun. Oh. Tapos galit na galit. Hindi ko alam. Pareho pala number ni Kobe Ganda ng Bryant. bitaw nun eh. Oo. Ganda ng pitik Set nun. shot lang yun eh. No? Quick Pipitikin. shot lang yun. Tsaka ito ginagamit niya. Ganyan. Oo, pitik lang yun. Oo. Parang nagda-dart. Parang galing. free throw eh. Yung 3 points sa kanya. Nung pure food siya. Siya ang paborito ko. Tama. Meron ba kayong Mga mga idol na mga PBA player na shooter talaga na wari na hindi naman kilala na pero shooter talaga? Kasi Hindi parang, kilala? Hindi. Parang- Kasi Al Solis nun, parang nung pure foods kasi si Cordillera, Lastimosa, Alvin yung talagang magugustuhan mo eh. Kasi sila yung palagi. Correct, Pero correct. ito, hindi mo nakikita. Ang Siya galing parang pala. 6th man siya. Oo, no? parang, Correct. yung mga favorite six Sino ba man. mga 6th man na shooter? Okay, favorite six man na lang. Dati, nung Co-coach, parang ganon. Di ba? Coach 6 man. Kaliwete yun. din. Kaliwete. Kaliwete, pinapanood mo din yung mga players sa Kaliwete? Manu. Oo Ginobili. nga, si Manu. Pero sa no? totoo lang, hindi ko napanood si Yung 6 man yun, Manu. si Idol Alan masyado. Oo. Kahit mga Parang hindi ko veteran. naabutan eh. Ako nakikita-kita ko dati yan. Tivoli. Yun, hindi ko na Tapos mga Asian Games. Siya talaga yung kumakana. Alam mo yung lalabas sa staggered screen, tapos biglang tira. Tira, no? Siya yung Galing, mga no? nauunang Pilipinong ganun na Hirap papalpalin kasi yung tira niya. Iba, no? Iba eh. Galing sa likod. Parang shoot. Galing. isipin mo, nasa 50 years old na siya, kumana pa ng 54 points. Kalaban yung mga NBA legends. Oo, si Rice. Tama. Si Dito yun, Glenn di ba? Rice, no? Oo. MOA ba yun? Mawar Tama Araneta yung mga pa rin. NBA, no? Oo. Pinaka-shooter talaga Nakakatawa siya. kasi si Glenn Rice, dinala rito dahil siguro mahilig tayo sa Rice. Kala niya yung NBA, no? Extra rice. Oo. Ba't dinala dito? Manginasal. Extra rice. Only rice. Unli Rice. Rice, no? Kala niya. Pero naalala ko yun, no? Nagpaulan siya talaga ng tres. As a shooter, ilan yung dami ng 3 points mo in a game na In a personal game? record? Oo. So, hindi Pwedeng ko high school or college. Hindi ko matandaan, or PBA. pero hindi man umabot ng 10. Siguro mga nasa lang, 7. 7 to 8. Sa PBA to. PBA. May personal, ano ba kayo, yung parang record na gustong binibit palagi? Pa ikaw, yung mga number ng mga siniko mo sa mukha, ganun. Ilan na ba? Umabot na ba? Umabot na ba? Sa mga katulad kasi namin ni Jeff, hindi kasi kami yung sobrang buwakaw na player. Hindi kami stats, ano? Sige nga, sino ba yung mga yan? Kasi, kaya hanggang dun lang. Hanggang Bawa dun. ako, pinakamarami ko na, 6 na 3 points. Pero masaya na kami doon. Oo. Kasi panalo yung team. Oo. Hindi kasi kami yung, natira kami dun sa tamang lugar lang. Yung iba kasing mga scorer, ayan, katulad ni na KD, kailangan yan, lagi may bola eh, para makatira. Oo. Kami, gawa lang kami ng paraan. Within the system, parang ganun. Yes. Tama ba yun? Tama. Hindi kami, kung ano pa talagang main or ano, or talagang pipilitin namin. So, within the system, within the play. Pag yung play, ikaw yung titira, naalala mo ba yung unang clutch 3 mo na parang sa'yo talaga nakadesign yung play, sa'yo bibigay yung bola, tapos ikaw yung titira? Meron naman, Oo. meron naman. Meron Oo. bang notable na parang yung parang pinakamasarap na dagger sa puso ng kalaban? Isang ano to, nung nasa rain or shine ako, Oo. drive and kick yun. No, play ni Coach Calo yun. I think, I forgot na kung sino kalaban namin. Pero si Sir Sol, gusto niya dumrive. Dahil si Sol, mabilis, malakas, for sure may help. Sabi niya, tingnan mo si Jeff. Pag nag-help yung tao, libre yan. So, totoo nga, pag drive niya, humelp yung tao ko. Pinasa niya sa akin. Yun, buzzer beater, 3 Pampanalo. points. Pampanalo. Oo. Isa sa mga memorable ko yun. Tapos, yung isa naman, eto, hindi naman talaga para sa akin. Baka naalala mo to. All-star naman to. Okay. Naalala mo yun kay Coach Chot? Sa abroad? Sa abroad? Sa out of town? Davao yata yun. Oo, Davao. Oo. Pang tabla yata yun eh. Pang tabla. All-star pero
Magandang Naalala ko laban yun. Kasi bago ka tumira, ako muna tumira eh. Oo, correct. Pagtira ko, Oo. pagtira ko, alam mo yung pumasok sa gilid ng ring, tapos tumigil doon. Oo, na-stop. Yun, tira ko. Pak! Sabi ko, di na ako titira. Siya na yung tumira. Oo, yung mga ganon. So, isa sa mga magandang moment na yun. Nagkakaroon ba kayo ng, as shooter, may didepensa sa'yo ng todo? Siyempre, bantay sarado ka. Yes. Yung sarap tirahan, yung talagang pag siya yung buwabantay, gusto mo na susutan mo siya. May player Siyempre. kang ganon? Meron. Kaya sa practice meron eh. Oo. Nung time ko sa Rainer siya, gusto ko kunyari si Jaire Ibanez. Kasi known siya sa defense. Grabing dumipensa. Dumipensa. So, minsan, kailangan mo pakita sa coach na kaya mo shootan. Kaya ko siya shootan. Hindi naman porket shooting lang yung So, may mga ibang galaw naman tayo. So, yun. Mga example lang yun. Pero or minsan, naman, pag sa game, may match-up eh. Kasi match-up sa wing. Sino ba madalas feature. na ma-match up sa'yo? Nakakuha kayo pag Hinebra? Pag Ginebra, si Kagiwa. Oo. Kagiwa, oo. Minsan, mabigat din pag sa Pure Food, si James Yap. Oo nga. Pero gusto ko dati yung match-up ko pag sila, Ren, Ritualo, shooter din. mga ganun. Montiveros. Yan, mahirap din si Don. Don. Oh, malaking guard din yun eh. Oo, shooter din. Tapos Tsaka dumidepensa din. Oo. Gary David. Ay, si Gary, one time, tama. Dati, Ano ba to? Sa on court or outside the court ang Hindi, dito kay Gary? Hindi, shooter talaga sa court yun. Oo, sa court. Sa court. Sa lahat ng bagay yata, magaling din si Gary. Anong kwentong Gary nyo bago natin siya i-guess? Shooter Just talaga. sa loob ng Shooter. si Granada. Ay, mahirap yun. Umaapo yung kamay nun. Oo. Hirap din si Gary. Sige, sinong mga para sa'yo, mga best shooter? Sa akin? Mga ilan kaya yan? Mga tatlo, no? Oo, 3 points. Sa atin? Mga tatlong shooter. Sa kabatch. Best shooter para sa'yo. Sa Philippines, PBA. Philippines to. Oo. I guess si Marcio. Marshall Lassiter. Number 1 na siya ngayon eh. Oh, Number 1. Marshall I would say Lassiter. Marcio. Andyan si Jimmy Alapag. Oo. No? Parang And then, fearless no? Number 2, number 3, number 4 ko, andyan siguro si si Kaidik at saka si James. Yun yung mga... deadly pa rin niya si James. Yung mga nandyan sila. Si James ngayon, kahit mga laro-laro lang, Grabe pa rin. Grabe pa rin bitaw eh. Laki kasi ng kamay, dali lang. Oo nga. Parang tinatarget niya lang yung Kaya target lang, gano'n na siya. Ay, shoot. Nakakainis. Tama naman yung niya, mga player niya. Tunay naman. Tunay. Sa all-time list Legit yan, din naman sila, di ba? Basketboleros is brought to you by Arena Plus Network. Para sa latest updates from Basketboleros at iba pang sports podcast, like and subscribe to Arena Plus Network and the Basketboleros YouTube channel. Listen and leave us a rating on Spotify and Apple Podcasts. We also welcome comments to help make this podcast better. Kasama ang Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. Kasi Jeff Chan. Chan is Filipino-Chinese talaga. Fake fake Fake. Fake ba? Fake yan, fake. Pero may dugong Pinoy ka. Meron, fake yung Chinese. Hindi, joke. Hindi, sobrang sobrang konti. Diluted I think na. Ilang percent na lang? Siguro 25 na lang. 25? Kasi alam ko yung dad ko 50 na lang eh. So siguro sa akin pababa na, di ba? Oo nga, no? Parang na lang siya. Sobrang... Parang Pinoy na chinito ka na lang eh, no? Yun. Parang gano'n. Yes. Ang high school team mo ba, Hindi, Lasal ako. Lasal, hindi naman... Tsaka never ako never kami nag-practice na Chinese, Kahit yung language ngayon, wala akong... Hindi ka marunong mag-Chinese. Ni hao? Yun lang yun lang. Sure, look well. Natutunan ko lang kasi mga pag bumabiyahe kami. Jones Cup, China, Changsha, Wuhan, no? Ganun lang. Hindi talaga Wala Chinese na magagaling dati. Yeah, si Lim Engbeng nga, yung research natin. Totoo. So itong mga to, wala sa radar mo to growing up. Yan, yung mga wala. yung mga Filipino-Chinese players. Sa batch ko, andyan lang sila Joseph Yo, diba si Chris Chu, T.Y. Tang, younger naman si Jeron Teng, Jeric Teng. Mga Chinese. Yun na lang talaga. Pero yung mga ahead, wala ako. Ay, sa
Benny Cheng ba yun? Oo, yung dating mga medyo- yung mga enforcer ng Enforcer. Ginebra. Wilmer Ong. Wilmer Ong, Benny yun, mga Cheng. ganon. Yes. Yun Chinese yun. Yun yung mga dating physical maglaro. Grabe yan. Kayo ba naka-experience sa kayo ng Filipino-Chinese basketball team na kalaban? Yung parang mga school. Pare, yung mga liga na ang mga kalaban, mga Chinese school. Sa province ko meron. Meron. Kasi ako sa Lasal, ang kalaban namin doon may 2 Chinese schools doon na sikat din. Oo. So, Taitung and St. John's. So, usually sa championship, sila yung 2. Palaging Either doon sa 2 yung nakakalaban namin. Hmm. Sa Taitung, dumaan dyan si James Yap. Pero saglit lang. Tapos lumipat siya Sabi sa niya, Washung. Si James Yap. Chinese yun. No, Yap. Yap din pala. Ah, tama. Yap. Oo, Yap. Pero- Oo nga, no? Yap. I don't know kung ilang percent. Hindi rin siya. Pero medyo chinito rin eh. Chinito no? din. Yun. Anong difference ng pag old Chinese school? Wala. Hindi naman. Siguro Wala mas ka, may kaya lang sila. Mas may funding sila. May mas funding, may gym na maganda. Alam mo yun, mas masarap yung food nila. Merong mga pure Chinese na hindi masyadong napansin. Sina Gilbert Lau. Ayo. Oo nga, US di ba si Gilbert Lau? Ngayon merong bata, si Kib Montalvo. Chinese ba? Chinese blood yan siya. Sa mother. Sabi niya, Chinese blood daw Baka siya. mother side. Mas lumang daw yung Chinese niya eh. Talaga. Ginawa lang Montalvo. Siguro, ewan ko, baka hinahunting na yung mga Chinese na bago ng apelyido. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo, ha? Baka merong yan, ha? Wala bang notion na pag Chinese shooter? Kasi Limeng Beng shooter. Pag ganun. Ang dati, ang sinasabi nila, yung Chiang Kai-shek daw, yung ring daw dun sa court nila, mas maliit daw sa usual. Eh. Talaga? Ewan ko Pwede. May mga ganun eh. Pwede naman. Kaya mas shooter na sila pag malaki ng ring. Oo, parang may mga ganun eh. So wala namang difference for you. Sa amin, wala. Wala. Pero pagkalaban natin yung mga Chinese sa Viva Asia, shooter din talaga. Shooter din naman. Mga Korea, tsaka Si Korean, Taipei, alam mo talagang titira. mga Hapon. Basta yung mga singkit, Mm. grabe shooting nila. Talagang Parang halos isa form nila nakaganyan. Tapos Totoo. liliyad na ganun. Totoo. mga robot. Parang robot, Basic no? talaga. Sila. Basic. Hindi nag-iiba. Ano ba training ng shooter talaga? Kung gusto mo gumaling na shooter, parang ikaw ba yung Volume Volume. ng tira lang tira talaga? Consistency ka sa practice na kunyari target mo at least 500 shots. Kung gusto mo sa 3 points, damihan mo. Kasi ano lang yan eh. Pag nasanay ka na, yung muscle memory mo sa pag nag-shoot ka, madali na. Alam mo yung parang pagkuha mo, alam mo na yung range agad. Tapos, yun nga, kung everyday ka nagpa-practice, yung percentage mo tataas din. At saka, whether malasin ka man, alam mong papasok yan kasi bakit? Alam mong nagpa-practice ka 500 shots. No? I don't know kung siguro nag-agree naman sa si RDO. 500 ganun yata. Si RDO, mga kahit 10 lang per day, pwede. 250. Anong Martial arts ito shooter din kasi talaga si RDO. Pag tumira to sa labas, alam mo nang may laking Matik percentage yan. sa papasok. Matik yan. Ano ang sinisimulate nyo pag nagpa-practice kayo na situation? Kasi usually, di ba, nagbibilang ba kayo ng 3, 2, 1, tapos may mga moves kayo na may kalaban dito, may ganun. May ganun ba kayo na sinisimulate pag nag-shooting kayo? Ano yun eh. Minsan, i-imaginein mo na, magsa-shotlock na. Oo. Ginagawa mo ba yun? Mag-buzzer Parang, na. Well, parang ganyan. Pero most of, sa akin naman, more of like game shots and then game situation. Like, usually may mga ball boy naman eh. Or may shooting coach din na, gagawin namin kayo, handoff. Tapos pukul ka agad sa 3 points. Ball screen. Off the screen. Kaya may mga Stagger cones screen, tayo. Pin down. So, depende sa mo, kung anong gusto mo gawin on that day. On that day, gusto mo spot up lang? Sige, spot up. The next day, 1 dribble, 2 dribble, 2 dribble. Depende. Hindi mo kasi makukuha lahat eh. oo. Kasi nga, ang daming pwedeng shooting, di ba, galaw sa basketball. So, yun lang. So, Pero given the option na titira ka, saan mo pipiliin? Sa gilid? Sa gitna? O sa... saan mo gusto? ako, wing. Sa wing, no? Wing side ako. Oo nga, lagi itong natira sa wing eh. Mas gusto ko yung wing. Tsaka sa right side, no? Right side. Gusto mo sa right side ng court? Right side. Ikaw naman? Ako, sa corner.
Oo, corner. Kasi mas, pag sinukat mo kasi yung ring, yung Mas ring, malapit. yung court, mas malapit sa corner. Kasi di ba yung court pahaba, ganun. So, yun dito sa papunta sa middle, sa gitna, sa half court, medyo palayo yan eh. Medyo palayo, di ba? Uy. Tapos, Yun, lumayo na nga. Lumayo na nga. medyo palayo yun, ganyan. Tapos, yung 3 points, mas malapit. Kaya, pag mas madaling itira. Oo. Lalo na ngayon, may 4 points. Nako. So, yung 4 points, mas malayo na yun kasi papunta na yun sa half court lalo. Totoo. Layo yun, malayo. Inabutan mo ba yung 4 points? Tatanungin kita anong tingin mo sa 4 points kung nung panahon natin o diba? Oo nga. Naabutan natin. Titira ka rin doon. Sa mga exhibition game, tumitira ako. Kaya nga, di ba? Malayo. Parang pwede rin eh. Tumitira ako sa exhibition game eh. Ikaw rin, sinubukan ko rin. Sana nga na-try namin eh. Baka Kasi si RDO actually, kung mapapanood mo siya, dami ng tinitira yan sa top of the key din eh. Kasi sa pick and pop nito, Actually, medyo madali sa akin yung tira kasi malaki yung tao ko. tsaka mabagal. Mabagal lumabol. Malaki sila yung mga 6'7", 6'6" na bigs. So, may tendency yan, nagiging helper yan eh. Oh. So, ako, medyo malayo sa kanila. Pwede nga ako tumira sa 4 points. Di ba? Pwede. What pwede. if na? Pag nagpa-practice pa, bumibitaw ka sa 4 points. Pag sinubukan mo na ba, may nagsushooting sila. Ito sa ano, Sinubukan natin no? Kaya eh. pag nag-ano kami, yun nga, may mga tune-up Exhibition. kami. Iba talaga yung range. Pero syempre, persado. Nasisira ba pulso? Sinasabi kasi nila, pag tumitira ka sa masyadong malayo, masisira yung pulso ng shooting mo. Kaya minsan, nung ibang player, kasi masyado tumitira sa mga malayo, yung Sa mga mga napapanood bata nyo sa yun. NBA, gano'n. Sa mga bata, sa mga hindi pa steady. Yes. Kasi ano yun actually, less percentage yun. Mababang percentage. Kasi bakit? Like yun, sabi ni RD, mga bata, ayaw mo sila turuan ng malayo agad. Kasi hindi nila range yun Diba? Hirap nga sila sa 2 points. Gusto mo, patirahin mo sila sa sobrang layo. Diba? Kunin nila yung tamang form muna. Kasalanan ni Stephen Curry kasi yan, tumitira sa malayo. influensya yan Biglang tumitira. Pero naman, ibang klaseng tao naman yun. Diba? Oo. Siya kasi Magaling dito talaga galing sa legs, Galing sa legs, pataas. Ito. Parang one motion. One motion talaga siya. Parang si Long Bam ba yan? Yun ba yan? Si Long Bam. Long bomb. Nakita mo na ba siya? Oo, layo tumira nun. Layo din. Half yun. Diba? Half court. Pang 5-point play. Pag shooter ka sa 3 points, pressure ba sa'yo na kailangan shoot mo lahat palagi free throw mo? Free throw? Oo. Kasi kilala ka na shooter ng 3 points Tapos dapat, at least dapat madali na sa'yo. dapat madali na sa'yo. May pressure ba sa'yo na putsang na hindi pwedeng... Depende. Mas pressured ka, let's say, end game. Game on the line. Oo. Yung mga ganyan. Endgame, no? Yung mga na-foul ka. Na-foul ka. Kunyari, Crucial. up 1 yung kalaban. Kailangan ma-shoot mo yung dalawa. 3 seconds to go. Diba? Siyempre, yung pressure nun, una, dapat ma-shoot mo para at least tie. Diba? Siyempre, pag na-miss mo yung una, most likely. Meron pa palang Chinese, si Paul Lee. Bumalik mo lang tayo. Naisip mo lang, no? Kasi naisip ko Yung free throw. niya. Tama. Sa China. Sa China, tatlong free throw, Si Paul lamang Lee. ng dalawa yung China. Tapos Tama, zero. Wala nang 3 oras. points. So, yun ang Wala nang pressure. oras, na-foul siya. Napakakalma niya nun. Kalmado. Oo. Nagkabot ba kayo sa Rain or Shine? Oo, abot kami. Ilang championship kami doon. 2 yata. Solid. Kayo bang Tandem. Tandem. Dalawa yan, 1-2 Ito punch. shooter, no? Pag lalabas sa screen yung si Jeff, sa kabila naman lalabas din sa screen si Oo, Paul ang Lee. hirap nun. Yung depensa, no? Di mo alam kung saan pupunta. Minsan mag-ball screen si Paul Lee, tapos malilibre naman to pag ganun. Pag bawa, may tuturuan kang bata. Paano mo siya tuturuan na maging shooter? Una, syempre ina-assess ko. Assess ko muna kung ano yung shooting form niya, no? Kung kaya yung range niya. Pero ako kasi ayoko masyado yung sobrang ayos yung form. Kasi iba-iba Kung saan siya mas comfy, siguro konting adjustment lang, no? And then start ko siya sa range niya. And dapat tamang bola. Kasi may iba dyan mga... Tamang weight. Yung size, kasi yung bola natin may sizes yan Kung bata ka, sabi mo, 8 years old, hindi pa pwede yung regular ball. Kasi hindi pa nila sa size nila. Sa size nila, di ba? Yun ang unahin ko. And then,
short distance muna. Para tamang form. Kasi kung pag pinabato ko na yan sa 3 points, iba na yung form eh. Tinatapo na nila yung bola. Persado, no? Persado na, 'di ba? So walang yung form, nawawala yung Parang balibag, no? yes, 'di ba? So doon ako magsa-start. And then habang pag tumagal siya sa akin, maging komportable siya. Dadagdag. Pero except ibang usapan pag kunyari mga college player yung magpapaturo sa akin, ibang usapan 'yun. Iba na 'yun. Ibang drills yun. Ibang drills na 'yun kasi advanced na sila, mas malakas na sila. Kung may i-adjust sa form, konti lang. Konti lang, napaka-konti. Kasi ayaw mo naman i-back to zero eh. 'Di ba? Hirap naman. Pero kung willing siya, pwede. Pero doon tayo sa mas komportable. Since matagal na kayo magkasama ni Jeff, pag-uusapan daw, sabi nung, baka daw lagyan ng kape, yung mga mag natin, pag-usapan daw natin yung Gilas versus Croatia. Naalala At kung ko maganda yan, sagot, lalagyan na nila ng tinapay. Yan. May tinapay pa. Samahan na nila ng tinapay. Galing Croatia. Cinnamon. Cinnamon na. 2014 yan eh. Naalala ko. First game ba natin yun? First game natin sa World Cup since tagal na. Since 1970s pa. Oo. Tapos 2014, nakabalik tayo sa World Cup. Ang una nating kalaban, Croatia. So wala pa masyadong pansin sa Pilipinas na team sa Gilas. Napansin tayo dahil doon kay Jeff Chan. Napansin tayo kasi grabe yung nilaro ni Jeff Chan. Mas shooter pa siya sa mga shooter ng kalaban. May NBA player ba yung Croatia dati? May Croatia. Sina Bogdan, no? Dalawa yata, tatlo. Nandun. So, gaano maganda yung laro ni Jeff Chan nung araw? Siya yung pinakamagandang nilaro sa amin nung kalaban Croatia. So, ano mo doon sa last shot natin? Kasi kung na-shoot mo yung last shot, panalo tayo. Kasi tie eh. So, wala naman nag-i-expect na yung Philippines tsaka Croatia dikit laban. Magiging dikit. Ang ini-expect lagi dyan, matatambakan kami. Hindi eh. Lahat ng nilaro namin sa World Cup, dikit. Totoo. Umpisa pa lang nung first game na si Jeff nga ang kumana. Anong pakiramdam mo nun, Toy? Habang tinitira mo yung... Sa totoo lang, kala ko pasok. Honestly. Sobrang diretso. Kinapos lang ng 1 inch. Konti lang, no? 1 inch eh. Kumbaga, one shot away to win. Oo eh. So parang... At saka, confident ako na papasok yun. Kasi maganda nga nilaro ko na. Na ilan yung binato kong 3 points din noon. Talagang... Yun yung parang minsan babalik mo sana. Alam mo yun? Sana na-shoot ko. Sana shoot, no? Baka iba yung nangyari or naging outcome nung series namin dun sa ano. Yun din ang pakiramdam ng maraming Pilipino eh. Diba? Oo. Sana na-shoot ni Jeff Chan yun. Parang ganun. Pero that game alone, kahit di na-shoot, kapag nabuhay yung pag-asa na talagang may laban yung Gilas sa world stage. Totoo, kasi second game natin, Argentina. Lumaban din kami. Talagang kinakapos lang. 2 points lang din yun. Paano pala ang bounce back nyo dyan? Pag ganyang sa inyo na bigay yung last shot tapos hindi shoot, paano ang bounce back mo to get your game back on for the next game? Prepare, ganon. May ano ba? Dasal, ganon? Or may chinicheer nyo ba siya? Nilibre nyo ng cake? Libre ng kape, tsaka pandesal. Ano pa rin yung support? Support. Supportahan mo pa rin yung teammate mo. Pero personally, ako, nung time na yun, nung gabi, syempre, minsan, pagkausap ko yung wife ko nung time na yun, yung family, no? Sayang. Pero after that, kailangan mo mag-move on eh. Kasi, short, lang yun eh, tournament Kinabukasan may laro ulit. May laro or practice. Kailangan mo kalimutan. Dapat, yung pag-isip mo, parang short-minded ka lang na, okay, tapos na. Move on na. Kasi pag dinala ko yun sa next game, baka masira pa laro ko. Kasi isipin mo, sayang yun na. Pero tapos na yun eh. Binigay mo naman best mo. Binigay ng lahat. Talagang kinapos lang. Meron bang notable na coach sa inyo na will give a sounding advice every time na may player na down? Meron bang ganun? May coach na nagbibigay ako ever since ako tumagal ako kay Yang Giao eh. Galit na galit yun pag hindi ka tumira. So confidence wise pa lang mataas na. I don't know kung
Naging Favorite coach mo ba coach ni siya? RDO yun. Oh, Sa national team ba? naging coach ko sa national Favorite team. na Ganun favorite talaga ni yun. RDO yan, si Coach Yeng Yao. Sabi, yan palagi sila sabi, pag off-cam, sabi niya, favorite ko yan, si Coach Yeng Yao. Love na love niya. Ay, nako. Sa akin yun. Kasi, wala eh. May time na malas ka. You know, ang sasabihin lang niya, paano mo ma-overcome yung, let's say, yung drought mo or sa ano, no? Tumira ka. Kasi pag na-shoot mo yan, isa o dalawa, babalik yung confidence mo din eh. Di ba? Pero kung magmumukmuk ka, ayaw mo mag-extra work the next practice, walang mangyayari sa'yo. Pababa yung laro mo. Tapos yun, pag sumablay ka or hindi mo tinira open shot, naku, Mumurahin ka niyan. lahat ng bad words ay maririnig mo. Tsaka pag sa'yo binibigay yung mga last shot, ganyan. Yan. Pag na-miss mo yan, dapat taas noo ka pa rin. Yes. Ganyan. Huwag kang babaksak balikat, tulong ko. Taas noo ka pa rin. Kasi, kailan mo ba nakita na sila Michael Jordan na yumuko pagkatapos ng last shot niya na namintis? Si Kobe Bryant. Nag-last shot siya, mintis, pero nakaganyan pa rin siya. Maangas pa rin. Taas noo pa rin siya. Confident pa rin siya. Na-miss ko lang. Parang ganon. So, yun dapat. Ganon dapat yung mentality ng isang player. Pag binibigyan ng coach ng winning play. Heads up pala. Kasi nasa utak nila, okay, na-miss ko ngayon. Babawi ako next game. Hindi man yun buzzer beater, pero baka umiscore siya ng 40. Bawing-bawi yun. Bawing-bawi naman. Parang ganun sila. Mamba Highest mentality. point in a game pala, Jeff. Ako? Do you Taas, keep track Kasi, of your record? parang, I don't know kung 36 or 30, mga ganun lang. 36 pataas. Hindi, hanggang doon lang. Hindi naman ako umabot. At least ng 36. Parang ganun. Or 30. Basta doon lang, range. Nandun. Ilang 3 point? Napansin ko kay Jeff, hindi ka masyado concerned sa records na na-achieve mo as a player. Parang hindi. Kasi usually ganun eh. May mga players na masyado nakaano na, ito record ko, ako may pinakamaraming ganyan. Sa'yo, hindi siya Hindi big deal yata kay Jeff yun. Which is, I mean, mas ako sa team na pag nanalo. Pero kung pipilitin ko kunyari, dapat ngayong game may 10 3 points ako. Parang mas masisira yung laro ko. Parang gusto ko lang, pag nasa laro ako, laruin ko lang yung kasi eventually yung game niyan, darating sa'yo eh. Kaya may sinasabi nga di ba mga coaches, wag mo parang pilitin na darating yan. Darating lang yan eh. Kasi pag the more mo pipilitin, yung laro mo mas mababa. Lalong lumalayo. Nawawala yung laro. Nawawala. Gandang mindset. Kasi kala ko ngayon, lahat nakatutok lang sa record. Kasi si May mga ganon. May mga ganong player. Pero, kung titingnan mo naman, anong mangyari sa team nila? Naging record-based lang yung performance. Tama nga. Pero kung mananalo ka, kahit na average mo 12 points lang, pero Champion panalo ka ka, champion ka naman. Every champion has a story. And behind every success, there's a journey. Alam mo yung feeling na parang gusto mong sumuko pero lumalaban ka pa rin? Dahil sa support system, sa passion, at syempre sa sariling determinasyon. Lahat tayo may kwento. And here, we share ours with you. PB&J is all about the struggles, the wins, and the journey in between. PB&J, Peanut Butter and Jella. Brought to you by Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. Meron na tayong bagong segment. Ang RDO. Ang Real Deal. Wow. Only. Real deal only. Real deal only. Ibig sabihin, real. Totoo? Katotohanan lang. Napakahirap ng tanong na to. Napakahirap. Talagang Babalik tayo mahihirapan. lahat sa college. Lalo na pag Jeff Chan ang tinanong, talagang mahihirapan. Go! Tanungin ko na. Okay. Yun bang nakaka 3 points ng board ring?
Kumbaga, tumatama muna, boarding. Banda. Para sa'yo, ano ba yan? Sinasadya o tsamba? For me, ano yan hindi siya sinasadya. So, I think may halong swerte. Okay. Pero, again, depende sa sitwasyon May iba kasi, di ba, kunyari patapos ng shot clock, babato mo na lang. Oo. Pero nandun yung pulso mo. Oo. Ano lang talaga na nagkakataon na, kaya nga 50-50 tingin ko kasi, yun nga, minsan tatama sa board, no? Pero hindi mo sinasadya Parang ang goal mo ang sadya mo kasi pag, let's say ako, open ako, ang sadya ko, hindi naman boarding Nasadyain ko talaga sa ring So, pero may time na magmamadali ka, pero dahil sa pulso mo, napapalakas mo lang kung nasa gitna ka, may chance na banda. So, yun yung tingin ko. So, na may 50-50, Kasi mayroong mga player na sadya. Minsan may nakakalaro ko sa mga ligang labas dati, tsaka mga sinasadya talaga lahat ng 3 points niya. Boarding. Bino-boarding niya. Oo. Merong ganun. Baka ayun yung mapahiya sa'yo. Papakita ko talaga hindi ka. Kasi pag nakabanda ka ng isa, kailangan sundan mo ulit. Tuloy-tuloy. Tama, pwede, no? Pwede yun, Pwedeng ganun. Baka nakadesign talaga yung pulso niya, pang banda. Pang banda. May ganyan, di ba? Merong ganyan. Korean players, pag free throw. Banda. Kasi mas malaki ang chances na shoot talaga pag banda di ba? Saka ang ginagawa ko, nakakita ako ng player na tumira ng 3 points, banda, pasok. Paano mo malalaman kung tsamba? Sa reaction ng mukha ng player. Ay, totoo. Ako, nangyari na sa akin Anong gagawin ko? Thank you. Lalo na pag pag di maganda laro mo, alam mo yun, yung parang malas ka or tapos tumira ka. But, thank you. Next, sishoot ulit ako. Pero hindi naman banda. Hindi banda. May makikita mo lang siya, di ba? Minsan mapapakamot siya o kaya matatawa siya yung natatawa siya. May ganun. Oo. Saan ba? Sinakasag yun, no? Pag nasutan ka ng tas tsamba pala. Pero alam mo, feeling ko pag merong player man na makapag-board, yung kanya na bato tapos nag-board ring, na walang reaction, si RDO yun. Bira siya wala siya masyadong facial, walang emotions. Walang emotions. As in, pag tumiren, wala, natatakbo. Or pag layup niya, meron tao sa basta matamaan niya ng siko, okay na, tapos tatakbo din. Bahala na kayo mag-isip kung tsamba o hindi. Parang ganyan, honestly. Yung mga shoot niya sa, against Korea. May na-shoot ka sa side ba? Wing? Tumira ng 3 points? Wala. Takbo lang siya. Di ba crucial yun? Crucial yun. After mo si Jimmy. Si Jimmy. Walang reaction. Hindi, sumuntok naman ako. Sumuntok naman. Pero yung parang... wala pang reaction. Sumuntok ka lang. Yung iba kasi parang, di ba? Buti nga, pag suntok ko, wala ang player doon. Kita mo? Mundi ka na. Dyan na natin tapusin. Sana malagyan na ito ng tubig talaga. Lang. May dumating May dumating Wala. Sabay lang. Baka mapuno yan. Magulat kayo. Paano tayo mag-golf? Wala. Nagsuswing din ako sa bahay. Pero may baso? Hindi, yung baby. Swing. Ganyan. Salamat, Jeff. Sa masayang kwentuhan. Sana susunod yung makover natin yung Gilas Legends. Doon tayo mag-commentator Gilas sa mismo. Legends. Alam mo, pwede malaki naman yung sofa nyo. Pwede pa 2 player dito. Kung maglalagay ka ng 2 player na ako, tapos may 2 player pa dito. Mas masaya pa yan. Oo nga. Paging Gary David. Mark Pingris. Mark Pingris. Saka pagbalik ni Jeff, Coach Jeff na yan. At saka pagbalik ko, exactly. Dapat. Sandali nga. Wala pa rin Cheers. Tayo. Meron na yan. Puno na yung table natin. Brewed coffee, pwede. Ayun. So, salamat, Jeff. Yes. Of course, thank you. Sana napasaya natin sila. Naabangan namin yung team mo. Sa pagiging bolero natin. Joke lang. Basketballeros Basketballeros. Thank you. Bye. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Network, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.